Ako nga po pala si Sheena May Asia S. Alipio, ang inyong tagapag-ulat ngayon. So, ang aking tatalakayin ay tungkol sa pagbuo at paggamit ng rubric. So, may tatlo po akong layunin. Una, mabigyan kahulugan ang rubrics. Pangalawa, matukoy ang mga patnubay na kinakailangan sa pagbuo ng isang rubrics. Pangatlo, matukoy ang kahalagahan ng criteria sa isang rubric. So, ano nga ba ang rubric? Ano nga ba ang rubric? So, ang rubric ito ay isang patnubay sa pagmamarka na nagtataglay ng mga patunay ebidensya hingil sa kung anong lapit at pagproproseso ang ginawa ng isang mag-aaral para sa pagsasagawa ng isang task. So, dito daw, ang rubric ay isang gabay sa pagbibigay ng marka. Naglalaman ito ng mga patunay kung paano nagtrabaho ang isang estudyante sa isang gawain or task. Susunod, mga hakbang at patnubay sa pagbuo ng rubric. Una, tukuyin ang mga mahalagang katangian o criteria ng mahusay na performance o produktong may kalidad. So, dito kailangan daw alamin ang mga importanteng katangian na magsusukat sa kalidad ng gawa o trabaho ng isang estudyante. Pangalawa, linawin ang kahulugan ng bawat katangian o criteria at ang level o antas ng performance. So, pangalawa, dito naman kailangan daw natin ipaliwanag ang bawat katangian at ang antas ng performance na kanilang gagawin. So, dito naman sa sunod na ito ay makikita nyo dito yung kumbaga dito na ipapakita yung criteria at puntos na nakaakibat sa kriteryang ito. Ano po? Sunod. Ilahad ang mga kriteria gamit ang mga termino hingil sa mga namamasid na gawa, mga katangian ng isang produkto. So, dito naman, kailangan natin gumamit ng mga salitang madaling mauunawaan or maiintindihan ng estudyante natin na nauugnay or konektado sa kanilang gagawin or sa kanilang task. Sunod naman is gumamit lamang ng mga katwirang bilang ng mga kriteria na tiyak na naobserbahan o mabibigyan ng panghuhusga. So, dito naman, kailangan natin pumili ng mga tiyak or sigurado at madaling makita ng mga estudyante na pamantayan. Sunod, isaayos ang mga kriteria ayon sa kung paano obserbahan o tatayain ang mga ito. So, dito naman, kailangan nating ayusin ang mga ito ayon sa kung paano kailangan natin ayusin ang mga ito ayon sa kung paano natin ito susuriin or i-check. So, ito na naman po, sunod naman po dito is katulad din nung nauna na nakaakibat dito yung criteria at dito naman nakaakibat din dito yung puntos na makukuha nila. Ano po? Bakit mahalaga ang criteria sa isang rubrics? Ayan. Ang criteria ang nagbibigay ng mga mas detalyadong sangkap o tuntunin upang mas madaling maunawaan ang panuntunan sa pagbibigay ng puntos sa isang gawain o task. So, ang mga criteria ay mahalaga daw dahil nagbibigay sila ng malinaw na tuntunin or pamantayan sa pagbibigay ng puntos o marka sa mga gawain o task. Ano po?
So, sunod naman dito is, katulad lang din ng mga nauna, ito yung, kumbaga, halimbawa nila. So, yung, andito yung criteria, dito nakalagay yung, nakapaloob dito yung mga pamantayan, tapos yung mga puntos na nakaaktibat sa mga pamantayan na yun. So, ang isang rubric ay karaniwang binubuo ng 4 na antas o level. Una, hindi sapat or inadequate. Pangalawa, kasiyasiya or adequate. Pangatlo, ganap or thorough. Ika-4, katangi-tangi or exceptional. So, ito daw po yung mga 4 na level kung 4 na level kung saan nakikita natin kung maganda or hindi sapat or maayos na ipapaliwanag sa isang proyekto or na ipakita sa isang proyekto kung maganda ba or hindi siya sapat. So dito po yung nakapaloob sa 4 na antas o level. So, bagamat ang isang rubric ay karaniwang binubuo ng 4 na antas o level, maaari rin naman daw po itong magkaroon ng pagbabago sa bilang ng antas o level sa rubric batay sa nakikitang pangangailangan ng nagbibigay marka. So, pwede daw po itong magbago ayon sa pangangailangan daw nung nagbibigay ng marka. So, kadagdagang kaalaman lang po, mayroon po tayong 3 uri ng rubric at isa na po doon ang holistic rubric, analytic rubric at scoring rubric. So, sunod naman po ay ang paggamit ng rubric. Ang rubric ay ginagamit bilang gabay sa pagmamarka at pagsusuri ng mga gawain o proyekto. So, ang rubric daw ay ginagamit bilang gabay natin sa pagmamarka at pagsusuri ng mga gawain o proyekto o task ng mga estudyante natin na tumutulong tumutulong ito sa mas maayos at makatarungan na pagsusuri. Yun lamang po at maraming salamat.